Mapagpalang umaga po sa atin lahat at tayo mag magtatambak ng mga pigtas na pilapil natin para pagka umulan ng malakas mapipigil na niya yung tubig. Katulad ng ganyan. Papatungan natin yan. Ito na yung sabog natin. Marami siyang palay. Kaya lang may mga damo na rin siya. Marami na. Mas malalaki damo kaysa sa palay. Ayan, mga damo yan. Yung makikisap na dahon. Masyado na yung damo na rin. Masyadong kalat na rin sa kailangan dito i-sprayan natin to ng 2,4-D. Kakana natin dito. Ito dito tayo sa parting pinakamataas na lugar. Maganda rin yung tubo niya. Maraming palay. Inaayos natin yung gilid ng pilapil. Kasi nakaumbok siya sa pinakagilid. Ayan. Parang halos kapantay na ng pilapil. Pinapalapalahan natin. Kailangan talaga dito uubusan ng panahon. Hindi pwede yung mga pasundot-sundot lang na pasundot-sundot na trabaho lang. Hindi madadali. Tsaka kailangan isprayan din ito. Kaya ako ni-sprayan ko yan. Kugon itong nakalagay dito sa hangganan. Pagka ganito palang pag-aayos ng pilapil, yung wala pang tubig, napakaginhawang palahin. Hindi dumidikit sa pala. Hindi ubos lakas. Kaya parang maginhawa lang din siyang itambak-tambak yung mga nasa gilid. Ito yung mga natambakan na natin. Halos pailan-ilan na lang. Malaking bagay na yan. Pipigil na ng tubig yan. Okay din yung mga ginawa natin punlaan eh. Napakalago niya. Narito tayo sa pinakadulo.
Ito yung tinatambakan natin yung dulo natin. Ito yung lagi nasisira. Itong katabi natin, hindi pa tanim ito sigurado, kaya hindi pa siya kumakasa, kumbaga sa kuwan eh. Nakaararo pa lang siya. Ay, namumukadkad na yung unang puso ng saging. Medyo payat lang siya. Kumbaga sa kuwan, hindi siya malusog. Hindi siya kalakihan na puso ng saging. Ay, tapos na tayong maglagay sa mga piktas ng pilapil. Uuwi na tayo. Ay, yung nisprayan natin ng run out. Ayan, ayan. Yung ano siya. Pero hindi siya lahat. Parang hindi mapapatay sa lahat. Pero naninilaw na. Siguro mga after 10 days.